Jairon, malambing na bungad ni Melena, nasa tinig niyang pagiging malandi. Umispid ako nang naamoy ang matapang niyang rose perfume. Nilapag kong baso sa katabi ng misita at hinarap siya. What do you want? Tanong ko sa malamig na boses. Hindi ko tinagong iritasyon ko. She's wearing a revealing red dress. Pinagmamalaki niyang malusog niyang mga hinaharap pero mukha siyang prostitute sa makeup niya at ayos niyang buhok. Don't be like that. Nandito ko para sa'yo. Maarte niyang pahayag sa kasinisisi sa sarili sa akin. Gusto ko siyang layuan pero niyakap niya ako. You look tense. Let me help you relax. I stiffened. Medyo clenching. Hindi niya mapansin na siguro wala siyang pakialam. Ninampi niya mga labi sa akin piskit na ramdaman ko mainit niyang hininga. Klarong-klaro pa sa malinis sa tubig ang kanyang intensyon. What are you trying to do? Sabi ko't mas matigas pa sa bakal ng aking boses. Binaliwala niya ako. Lalo niya dinikit ng sarili sa akin sa kabinabang mga labi sa leeg ko. Kinilubutan ako sa malambot at mainit ng labi. You work hard, Jairon. Bulong niya. Let me take care of you. Siya si Melena Sanders, ang fiancé kong walang sinasanto. Kababata ko siya't matalik na kaibigan. Nagbagong lahat nung hinalikan niya ako at pinilit na maging girlfriend ko siya. Pero hindi ko siya magawang mahalin. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Stop it. Ulit ko. Persahan ko siyang tinulak palayo sa akin. Munti ka pa siyang migta dahil sa heels na suot niya. Inirapan niya ako. Nagulantang sa biglaan kong kilos. What is wrong with you? Bulaw niya. Nasa mukha niyang magkahalong dito at iritasyon. I'm your fiancé, Jairon. You don't have to push me away. Kumislot ako sa sinabi niya. Binanggit niya na naman ang fiancé. Pumait ang palasa ko sa salitang yon. The engagement was a formality, something arranged for the sake of appearances. A deal, nothing more, nothing real. Tinalikuran ko siya at ginulong buhok ko para kontrolin ang galit na bumubuo sa puso ko. Melena, noon ko pa sinasabi sa'yo. Sabi ko na nakatiimbagang, hindi ko ibibigay ang puso ko sa'yo kahit na anong mangyari. Naliit ang mga mata niyang lumapit sa akin. Ano na naman ba ito? Dahil naman ba ito sa kanya? Kay Anessa? I flinched, the mention of her name striking a nerve. This has nothing to do with her. I lied, my voice cold and distant. Sinungaling, asik na sa nalisik ng mga mata. Ilang taon na siyang wala, Jairon, at hindi na siya babalik pa. Yet you cling to her as if she'll walk through that damn door any second. Let her go, Jairon. Kinuyom ko ang aking mga palad, binigyan ko siya ng matalim na tingin. Naubusan na ako ng pasensya. I've let her go. Usal ko sa nagkakalasong tono, pero hindi ibig sabihin na ibibigay kong puso ko sa kanya. This, tinuro kong kamay sa pagitan namin, is business, Melena. Nothing more. Nagpatagumpay kasi siyang magkasundo kami ng kasal dahil sa malaking investor namin ng ama niya. Kung ako lang, matagal ko na siyang iniwan. Her eyes flash with anger, her lips curling into a sneer. You think you can just marry me and keep your heart locked away? You think I'll be content with that? Tumigas ang expression ko. Ano ba sa palagi mo yan ang iniisip ko? Pinalitan ng frustration ng mukha niya, tinakala kung sasampalin niya ako imbis na tumawa siya ng mapait. Ang tanga mo, isa kang tangang hindi mabitawan ng sarili sa mga bagay hindi naman umi-exist. Kumulong dugo ko, gusto niya yata magpagsabunutan sa akin. Ano tingin mo sa sarili mo? Hindi ka rin ba tanga? Pinagduldulan pa rin ng sarili kahit hindi ko gusto. Kinagat niya ang mga labi. Mamamasamasang biglang mga mata at idinaan lamang si iyak para maawa ko sa kanya. Mas tanga ka dahil, alam ko, amin ko, but I'll never give you what you want. My heart, I pause my gaze, locking with hers, belongs to someone else and it always will. Lumaki ang mga mata niya, nanginig ang mga labi sa galit. Pagsisisihan mo to, asik niya, umatras at mabilis akong tinalikuran. Pinapangako kong pagsisihan mo itong lahat. Jairon, tumakbo siya palayo sa akin at umiiyak yumuko upang ituon ang paningin sa crescent moon. Tulang inalalang lahat. Anessa, bakit? Bakit mo ko iniwan? 7 years and you still held my heart in your hands, even though you wasn't here to claim it. Bumuga ako sa hangin, umaasang makita ka ulit. Anessa POV. Thank you sa cupcakes. Check na magustuhan nito ni Riven. Malapad ang iting pasalamat ko kay Zaira na nirigalo niyang chocolate cupcakes. Nasa pastry shop niya ako ngayon at dumaan muna ako dito bago magtanghalian mula sa pinagtatrabahuan kong kumpanya. Matamis na umiti si Zaira, isang Belgian na naging kaibigan ko dito. Kinaway ko ang isang kamay bago lumabas ng pastry shop. Sinunod ko mabangong amoy ng freshly baked croissants at matatamis sa pastry at namutang sa era matapos kong apakan ng brick na sahig ng sidewalk. Tinignaman ko ang hawak ko at maliit na kahon na binaton ng blue ribbon. Hindi ko nasama magre-regalo siya para sa birthday ng anak ko. Umugot ako ng malalim na hininga habang ginagala mga mata sa paligid. I'm savoring the tropical atmosphere of the city that I had come to love. Brussels with its cobbled streets and pictures. Squares naging tahanan ko to sa loob ng 7 taon. Ang lugar ko saan ako pinalaki si Riven at isang mapayapang lugar na malayo sa magulo kong nakaraan.
Pero despite the comfort and serenity, minsan pakiramdam ko nakakulong pa rin ako sa bangungot na yon. Sumalpok ang kilay ko na tumunog ang phone ko. Nilipat ko sa kabilang kamay ang kahon para dukutin yan sa bag ko. Kinabahan ako na makita kong pangalan ng academy ni Raven. Hello, this is Anessa Lacosta. Tugon ko sa tumatawag sa akin. Miss Lacosta, this is Mrs. Crooks from the Bruces Academy. We need you to come to the school as soon as possible. There has been an accident with Yusan. Malalim na formal niyang saad na may concern sa tinig. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig at naliit ang puso ko. Aksidente? Kay Raven? Unang beses ko itong maranasan. Sa 7 taon namin dito, hindi pa siya nakipag-away sa ibang bata. My child is rebelling. May somehow, I'm afraid not. Humigpit ang pagkahawak ko sa phone at sinubukang pakalmay ng sarili. What happened? Is he alright? Pabulong kong tanong. Your son, he's in the principal's office right now. It's best if we discuss this in person, Miss Lacosta. Can you come immediately? Tugon ito. Napalunok ako, nasa mukha ko ng pangamba. Raven had always been a quiet child, perhaps a bit more reserved than others, but I knew he wasn't a troublemaker. Ano kaya nangyari? Sinilapan ko sa huling pagkataon ng box at ang simpleng regalo para sa birthday niya na parang naging meaningless ang lahat dahil sa takot ko. I'll be there right away. Sagot ko sabay tango bago pumasok sa nakaparking na sasakyan. Tinapos kong tawag at nilagay ulit sa bago ang phone nang hindi ko sinarang pinto at sinawakan ng manibela. Ang gulo ng isip ko, what if something bad happened to him? What if he's hurt? Tama ng what if, kailangan ko na kagad pumunta doon. But Raven had been acting out lately. Growing withdrawn, his outbursts becoming more frequent. No, baka na-stress lang siya sa bagong eskwelahan niya. Mag-grade 2 na siya at normal lang yon. Hayang hirap maging single parent. I started the car and speed up through the city. Nabura sa paningin kong pamilyar ng mga kalye ng Bruces. Tila naging guni-guni ko na lang ang mga magagandang arkitektura at ang tahimik na park at hindi na alindugang mga cafe. Ilang minuto narating ko rin ang parking lot ng academy. Sumikip ang dibdib ko sa bawat hakbang habang mahigpit ang hawak ng leather handbag ko. Binabagtas kong pasilyo patungo sa director's office. Wala na akong pake kung maganda bang antikong eskwelahan na ito. It was adorned with grand oil painting and intricate gold moldings. Tila kumikinang sa liwanag ng chandelier. Bumuga na muna ako ng hangin bago pinitang doorknob ng double doors na may marka sa brass plate ng director's office. Bumungad sa akin na nakaupong Belgian na si Mrs. Crooks. Brown ang buhok na nakapusod at may timang suot na dress at may makapal na salamin. Ayon sa itsura niya, mag-40 na siya. Pero maintain pa rin ang pagiging bata. Miss Lacosta, thank you for coming on such a short notice. Please come inside. Nakaniti niyang bungad. Tinugunan ko siya ng ngiti sa kamabilis siyang sinundan papasok ng office. Nakita ko agad ang anak ko nakaupo sa gilid ng lamesa. Nakahawak sa manggas ng uniform jacket niya. At mahabang mapupala nitong nguso, sumikip ang dibdib ko para naging kriminal ang anak ko sa ginawa nila. The principal, Mr. Dolien, a middle-aged man with graying hair and stern expression shielded from behind his desk. Miss Lacosta, thank you for coming. Kinuha ko muna ng atensyon kay Raven. Magalang ko siyang ginawa ng tingin. What happened? What is my son is here? Napating na tingin ng principal ng sekretary niya. Saka tinignan ako. There's been a complaint from one of the parents. Apparently Raven, he pushed another student to the ground. There's been some tension between him and his classmates. Paliwanag ng principal. Tinignan ko si Raven na mumulang mga mata niya at para ba siyang nagpuppy eyes nang sumama sa akin. Lumuhod ako sa harap niya. Tinutup ng malit niyang kamay. Totoo ba ito, anak? Did you push someone? Kinagat niyang labit na gumpisang tumulong kanyang luha. He called me names, Mommy. He said, I don't have a father because no one wants me. Paliwanag niya sa pagak na boses. Sinapak ako sa tiyan ng mga salitang binanggit niya. Sumiklabo ang damdamin ko at magkahalong sakit at puot pero pinilit ko na maging para sa kanya. Oh anak, I'm sorry. Pinunasan ko mga luha na gamit ang aking daliri. Binalik kong atensyon sa principal. This isn't just about revenge behavior, Mr. Mayor. My son is being bullied. I won't let this continue. Nataranta siyang inayos ang pagkupot ng gulat sa pagiging matari ko. We'll look into it, Miss Valentino. But in the meantime, I'll take Raven home. We'll discuss it further once the other child's parents are present. Putol ko. Tumayo ko tinignan siya na nakakasulasok. Hindi na ako nakapaghintay sa sagot niya. Hinila ko kami na anak at mabilis kaming lumabas ng opisina niya. Habang naglalakad kami sa hallway, humikbi pa rin ang anak ko. Ninis ako ng gusto. No one would make my son feel unwanted. No one. Sinisikap kong punuin siya ng pagmamahal para hindi niya maramdaman ng pangungulila sa kanyang ama. Subalit hindi rin maiwasan na darating ang puntong ito. Dumampi sa mukha ko malamig na hangin. Sa tanghaling ito dala ng malamig na panahon sa katapusan ng Setyembre. Mom, why don't I have a father? Natigagal ako at hindi ko kayang sakit na dibdib ko. Lumod ako sa harap niya at pinunasan ng kanyang mga luha. Anak, I promise you, hindi yan totoo. Marami kang daddy at one day makikita kayo. Pangako ko yan. Really? Sabi niya, pinapakalma ngayon ang sarili. I swallowed the lump on my throat.
Tinignan ko siya ng diretso at hinayaan mo ko na magsinungaling anak. Ayoko lang makita ka nasasaktan. Yes, my love. I'll make sure of it. Sabi ko saka, pinilit ko ng ngumiti. Hindi niya dapat ako makitang nalulungkot. Ang malambot na liwanag ng araw sa umagang ito'y lumulusot sa kurtina ng aking apartment. Nakangiti akong inaamoy ang mahalimuyak na kape sa hangin habang busy akong hinahanda ang sarili para pumasok sa opisina. I buttoned my blouse while throwing a glance to the ticking wall clock. Kailangan ko pumasok na maaga ngayon. Naglagay ako ng makeup nang biglang tumunog ang phone ko. Anonymous caller pero alam kong Philippines number to at alam kong si Lolo Fernando ito. Taking a deep breath, I recently pick up a call. Lolo, maraming po tanong. Malakas sa kabog ng dibdib ko. Anessa, bakit ang tagal mo sumagot? Ang tagal inabala ka ng mga Belgian dyan, kaya hindi mo magawang sumagot. Nagmamato kung saan ng lolo ko. Hita na naman siya at mistulang dragong bumubaga ng apoy sa pitsura ko. Pasensya na po, tugon ko, bigla ako na guilty. Ilang araw ko rin siyang hindi tinawagan. Naghahanda po ako ngayon sa trabaho. Kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Sumunod ang katahimikan ng tanging mahinang hingal na narinig ko kasabay ng pagkalansing ng mga pinggan at malamang ng nurse ni Lolo na abala sa kusina. Nang magsalita ulit siya, may halong pangungulit at pagod ang bawat salita niya dahilan upang magsimulang gumapang paakyat ang kamba sa puso ko. Kailangan ko bang umuwi? Madi niyang tanong. Nangagaliti siya na pagiging impatient. Anessa, ilang buwan na ako nagtatanong, kailan mo dadalhin ditong apo ko? Gusto mo mamatay ako nang hindi ko man lang siya nakikita? Tumayong balahibo ko. Si Lolo, tinatakot na naman ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asik ko saan. Alam ko kailan ako uwi. Medyo komplikado kasi. San bandang komplikado? Halos mabasag ang boses ni Lolo at hindi maawat ang magkahalong puot at sakit. Anong komplikado? May mas importante pa kayo sa pamilya, Anessa? Hindi na ako magtatagal, anak. Sabi ng doktor, konti na lang oras ko. Gusto mo bang iwanan ako ng mundo ito na hindi kita nayakap at nakilalang apo ko? Naramdaman ko unti-unti nanikip ang dibdib ko. Sumanda sa vanity table, nakatulala akong pinagmasdan ang kalahating ayos na itsura ko at tila lahat ng mga bagay sa paligid, ang liwanag ng umaga, ang manghuni ng ibon at ang aroma ng kape ay biglang naglahad pinalitang malamig na alon at takot sa pangamba. Ayoko talaga ng ganitong mood. What do you mean, Lolo? Akala ko ba gumagaling na kayo? Huwag naman kayong ganyan. Huwag ka nang umasang gagaling pa ako, sagot ng matanda, huminga ng malakas ang boses. Panahon ko na, pero hindi ako aalis hanggang hindi ko nakikita. Kailangan mo umuwi ngayon. Pareho kaming naumid. Pinilit ko ang aking mga mata nang biglang bumalik sa lahat ang alaala. Ang masakit na nakaraan ang kasinungalingan at ang anino ng lalaking pilit kong iniwasan. Ang ama ni Riven, halos sasabog ang dibdib ko sa bawat paghinga at sa kambala ko na ideyang pagbabalik sa Pilipinas. Fine, Lolo. Uwi ako, sumusuko kong wika. Tinagong panginig, pero paano? Matalim ang tanong ni Lolo, takot ka bang bumalik dahil sa kanya? Hindi niya binanggit ang pangalan pero sapat na para lamunin ako na nakaraan. Alam ni Lolo Fernando ang storya ko at ang dahilan kung bakit ako nandito sa Belgium. Pero hindi niya kilalang ama ni Riven. Tinago ko sa pamilyang tungkol kay Jairon dahil sa isang Parker. Sila ang ama at sumira na magkamag-anak sila ni Jairon. Ayoko nang dagdagan ng problema ng pamilya ko. Napalunok ako. Opo, pakli ko. Gusto kong ibahin ang usapan namin. Kalokohan yan, inisasabi ni Lolo. Wala na akong pakialam sa kanya. Kami ang importante, kami ang pamilya mo. Akong anak mo, huwag mong hayaang pigilan ka ng nakaraan para gawin ng tama. Napabuntong hiningang matanda at naramdaman kong bawat patak ng sakit at pagod sa bawat salita niya. Anessa, anak, please. Wala na akong oras. Kailangan kita dito at kailangan kong makayakap ka. Makita ka tang apo ko bago ako umalis. Parang bumarang malaking bato sa aking lalamunan. Wala akong masabi. Opo, Lolo, pangako uwi ako. Magbubuk na kaagad ako ng flight. Saglit na natahimik si Lolo at sa wakas bumuntong hininga siya sa tono na puno ng pasasalamat. Salamat, Apo, bulong niya. Yan ang matagal ko nanginintay na marinig. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako doon, nakatingin sa nanginginig kong kamay na hawak pa rin ng phone. Huminga ako ng malalim at pilit pinigilan ng bagyong sumisid sa aking kalooban. Takot, pag-aalala at isang malalim na kahulugan ng pagbabalik ay hindi lang tungkol sa paghaharap sa pamilya, kundi pati na rin sa pagharap sa nakaraan na pilit kong kinalimutan. Kinuyom ko ang mga kamay. Kailangan kong magpakatatag. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.